Love is in the air sa media conference ng upcoming film na Everything About My Wife. Pagbibidahan niya ni Jenny Mercado, Dennis Trillo at Sam Milby. Hindi raw ito ordinaryong rom-com at asahan daw ang maraming life and love lessons mula sa pelikula na perfect pang post-Valentine's date. Iikot ang storya sa pagdaraan ng hamon ni Dom at Imon na ginagampanan ni Dennis at Jeneline. Pero kung on the rocks ang buhay mag-asawa ng kanilang mga karakter, kabaligtaran naman daw ito in real life. Ano nga ba ang sikreto ng dalawa? Napaka-importante ng communication. Kung ano yung mga nagiging pinagdadaanan nyo, mga nagiging problema ninyo, uupuan nyo talaga. Kayong dalawa talaga yung magkakaintindihan. Pinaka-importante siguro maging transparent sa lahat ng mga ginagawa mo, kung saan ka pupunta, anong gagawin mo. Kailangan malaman ko lahat tungkol sa kanya para mas maintindihan ko siya. Wasak ang unahang bahagi ng puting SUV sa Utah sa Amerika nang masalpok ng paparating na tren. Makikita sa CCTV na pumasok ang SUV sa mga barrier at tumigil sa gitna ng riles. Sinubukan pang mag-reverse ng driver ng SUV pero hindi na nakaiwas. At maya-maya, lumabas siya mula sa sasakyan hanggang mabangga ng tren. Wala namang naiulat na nasaktan. Kung nakapagsasalita lamang ang mga gamit mula sa nakaraan, tiyak po marami silang maikukwento sa atin. Gaya ng mga memorabilia na tampok sa isang museo bilang paggunita sa ika-80 anibersaryo ng Liberation of Manila. Saksi si JP Soriano. Sa Kapuso History Drama na Pulang Araw, ipinakita ang epekto ng Battle of Manila sa pagitan ng mga Imperial Japanese Army at ng mga kaalyadong Pilipino at Amerikano noong World War II. Fictional man ang mga karakter hango sa mga tunay na karanasan ang pinagdaanan nila, kabilang ang Liberation of Manila na ngayong buwan ang ika-80 taong anibersaryo. Makikita pa rin ang mga aktwal na imahe ng naganap noon sa Visitor Center ng Manila American Cemetery na isang museo. Pero bukod sa mga larawan ng giyera, narito rin ang mga memorabilia at gamit ng mga Pilipino at Amerikanong nakipaglaban noon. Ganito pala ang isang bahagi ng University of Santo Tomas sa Maynila noon nang maging pinakamalaking internment camp para sa mga Amerikano at Pilipinong bihag na mga Hapon. Kabilang sa ikinulong doon, ang nooy bata pang si Dean Hoff na 86 na taon ng edad nang makilala ko sa Amerika. Sa Pilipinas siya ipinanganak at inabutan ng giyera. The reason that I am alive is because the Filipinos helped the Americans liberate us. And they got to us an hour before we were actually going to be shot down by the Japanese. There were also stories of how Filipinos from the outside, knowing that these were Allied POWs inside, they would sneak in food, medication. Makikita rin sa Visitor Center ang mga larawan at gamit na nakuha sa Bataan Death March o yung sapilitang pagpapalakad sa mga Pilipino at Amerikanong sundalo habang sinasaktan at ang mga imahe na makasaysayang I Shall Return ni U.S. General Douglas MacArthur. It's very important for our younger generations to understand the enduring value of this partnership, the shared sacrifice that we have endured together. We have freedoms, and those freedoms come at a price. They were hard fought. We are open to the public every single day of the year, Monday through Sunday, 9 a.m. to 5 p.m. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Dagsana po ang mga namimili ng bulaklak at may mga nag-celebrate na rin ngayong bisperas po ng Valentine's Day. Pero ano nga ba ang gustong matanggap ng mga Pinoy sa araw ng mga puso? Pinusuhan yan sa Barangay Saksi ni Marisa Mali. HHWW o magka-holding hands while walking. Mga may bit-bit na bouquet o bulaklak at mga clingy sa isa't isa. Naglipanan na yan lalo ngayong bisperas ng araw ng mga puso. Ang ilan, piniling sa Aroseros Park o ang Last Lang of Manila mag-celebrate.
Gaya ni Andre, kasama ang nililigawang si Trix. Valentine's is not about the date po. Yun po is para pong gamitin nyo lang po yung time nyo ng couple nyo na magkasama po. Culture and heritage. Kumbaga, ma-appreciate lang yung roots natin as Filipinos. You know, very informational din po siya sa amin to learn new things. Yes po. Bukod sa tahimik, may pa-be one with nature ding handog ang park. Tulad ng pagmamasid sa koi pond at makulay na fountain. May nag-pictorial pa nga para sa prenup habang nakaharap sa Pasig River. Wala pa gano pang tao, konti lang, may enjoy mo pa yung views. Minsan lang naman sa isang taon yun. Pero, di ba, araw-araw naman ang araw ng puso. May mga nag-date din sa Pasig River Esplanade. Dahil Valentine's na bukas, dagsana ang mga namimili ng bulaklak sa Dangwa. Para sa girlfriend ko po. Kasi love ko siya. Yung bulaklak po kasi para sa akin, siya, pang romantic, kumbaga sa kumbaga sa love. Iba pa rin yung binibigyan mo ng bulaklak yung taong mahal mo. Kahit mga NBSB o No Boyfriend Since Birth, namili rin. Nagkasundo po kami na ibigay sa parents namin, dry flowers. Self-love, mahalin niyo po muna yung sarili niyo kasi pag parang hindi niyo po mabibigay yung love na genuine love kapag hindi po nanggagaling muna sa sarili niyo po. Mabili ang mga Ecuadorian roses, China roses, carnation, eucalyptus at tulips na nagmahal na ng 20 hanggang 600 pesos depende sa klase. Mabenta rin ang mga bouquet na may stuffed toy at balloon, pati mga dried flowers. Sa Tuguegarao City, patok ang veggie flowers na nasa 400 hanggang 500 pesos kada bouquet. Paraan daw nila ito para maibida ang mga produkto ng mga magsasaka sa lugar. Base sa survey ng SWS o Social Weather Stations nitong December 2024, 10% sa mga Pilipino ang gustong makatanggap ng pera at bulaklak ngayong Valentine's. Mas malaki naman ang bilang ng mga gustong makatanggap ng love and companionship na nasa 19%. Kaya tinanong din namin ang mga kapuso online kung ano ang gusto nilang matanggap ngayong Valentine's Day. Sabi ng isa, bulaklak. Kadate naman ang hanap ng isa. Pero may ibang gustong maging praktikal. In short, pera. Para raw may panggastos. Nabubulok naman daw kasi ang bulaklak. Para naman sa ilang netizens, quality time at pure love ang gusto. Peace of mind naman daw para sa iba. Pera po, syempre. Bakit po? Sawa na po kami sa bulaklak eh. Practical na po ngayon. Kahit na ano po, sir, basta mula sa puso. Naging masaya lang yung aming pamilya, sir. Okay. Masama-sama kami lahat. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Itinuturing na malaking milestone ni Bianca Umali sa kanyang karera ang makasama si national artist at superstar Nora Aunor sa pelikulang Mananambal. Kaya nabigla raw si Bianca nang nahaluan ito ng intriga kamakailan na may kinalaman sa billing. I was shocked. It became an emotional moment for me at some point. But then, in my heart and in my mind, I knew that the best way to handle it was to be the most professional person in the room, to be working with our superstar and with our national artist is already an honor. And that is everything I need. Everything else that comes from it, the billing, even the award that I won, is already a bonus na lang. Ibinahagi naman ni Bianca na hindi sila nagsa-celebrate ng Valentine's ng boyfriend na si Ruru Madrid. Hindi raw kasi kailangan ng partikular na araw para ihayag ang pagmamahala nila sa isa't isa. Emosyonal ding ibinahagi ng aktres na ang lahat ng natatamasa niyang tagumpay ngayon ay para sa kanyang Lola Victorina na siyang nag-alaga sa kanya mula nang maulila sa mga magulang. Sapul sa video ang pagbangga ng isang bangka sa isa pang mas maliit na bangka sa ilog sa Peru. Kita pa ang mga sira sa nabanggang bangka. Sugatan din ang ilang sakay nito. Batay sa mga naunang ulat, nakatulog umano ang piloto ng malaking bangka at patuloy ang investigasyon.
Bago sa saksi, sumiklab ang sunog sa San Isidro, Antipolo, Rizal ngayong gabi. Nasa second alarm ang sunog. Inaalam pa ng GMA Integrated News ang ibang detalye kaugnay nito. Isa pa ang bago sa saksi, itinaboy ng Philippine Coast Guard ang isang barko ng China Coast Guard na namataan malapit sa Bolinao, Pangasinan kahapon. Ayon sa PCG, 43 nautical miles ang layo ng CCG 3304 mula sa dalampasigan ng Bolinao bago na itaboy ng BRP Cabra sa mahigit 100 nautical miles mula sa bayan ng Bani. Banda alas 3 naman ng hapon kanina, namataan ang CCG Vessel 3103 na patungong Bahod de Masinloc. Ni-radio challenge ito ng BRP Cabra na iginiit na iligal ang panghihimasok ng mga barko sa China o ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Enjoy sa kanyang well-deserved vacation sa South Korea si Barbie Fortesa. At syempre, hindi niya pinalampas ang pamamasyal sa ilang tourist spots gaya ng Starfield Library. At highlight din para kay Barbie ang kanyang food trip. Habang busy si Barbie sa Korea, may TikTok challenge naman together ang mga leading men niyang sina Jisoo at David Licauco. Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako si PR Kanghel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.